El Filibusterismo, buod ng Kabanata 14, sa bahay ng mga mag-aaral. Malaki ang bahay ni Makaraig at may 2 palapag na tinitirhan ng mga binatang mag-aaral. Magkakaiba ang kanilang ginagawa at iba-iba rin ang kanilang ugali. May isang pangkat na naglalaro ng baston at minsan ay natatamaan ang isang inchik. Humihinto lamang sila kapag nakikita nilang galit na ang inchik. Ginamit ni Sandoval ang pagpupulong upang ipakita ang galing niya sa pagsasalita. Ibinahagi niya sa mga mag-aaral ang tungkol sa pinag-uusapang akademya. Habang wala pa si Makaraig, nagpalitan ng opinyon ang mga mag-aaral tungkol sa magiging resulta ng kanilang panukala. Inisip ng ilan na baka manaig sa usapan sina Padre Irene at Padre Sibila. Masaya sina Isagani at Sandoval, ngunit si Pecson ay nag-aalala at iniisip na baka sila mapahamak. Nagalit si Sandoval sa sinabi ni Pecson at iginiit niyang may sariling pasya ang Kapitan General. Sumagot si Pecson at sinabing madalas ipaubaya ng general sa mga praile ang ganitong desisyon. Hindi pumayag si Sandoval at sinabi niyang walang sapat na patunay ang mga paratang ni Pecson. Itinuloy ni Sandoval ang talumpati at sinabing dapat magpasalamat ang mga Pilipino sa mga Kastila. Ipinahayag niyang pantay ang Kastila at Pilipino at nagtipon sila para sa tagumpay ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa tuwa, niyakap niya si Isagani at ginaya siya ng iba pang mag-aaral. Hindi pumayag si Pecson sa sinabi ni Sandoval at iginiit niyang siya ay Kastila at hindi Indio. Magsasalita sana si Sandoval ngunit napigil siya ng malakas na sigawan ng mga mag-aaral. Si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral ng abogasya at namumuno sa panukala ng Akademya ng Wikang Kastila. Inanyayahan siya ni Isagani, Pecson, Pelaez at Sandoval upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Ikinuwento ni Makaraig na nakipagkita siya kay Padre Irene noong umaga. Sinabi niyang ipinagtanggol ni Padre Irene ang kanilang hangarin sa Los Baños laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, sa General at kay Simon. Sinabi ni Pelaez na si Simon ang magiging hadlang at siya lamang ang yayaman sa kanilang gagawin. Pinatigil siya ni Isagani at sinabing humingi na lamang sila ng pahintulot kay Don Custodio. Dagdag niya, tiyak ang panalo dahil ang Kapitan General ay walang kinikilingan. Nag-isip ang mga mag-aaral kung paano nila mapapapayag si Don Custodio. Sandaling tumigil si Makaraig at tinanong kung paano nila siya mapapakiling. Sinabi niyang 2 paraan ang itinuro ni Padre Irene, ang inchik na si Quiroga at isang mahalagang handog. Biglang sumigaw si Pecson at sinabi niyang si Pepay ang maaaring lapitan. Hindi pumayag si Isagani at sinabing sapat na ang ginawa ni Padre Irene. Dagdag niya, mas mabuting maghanap pa sila ng ibang paraan. May isang mag-aaral na nagtanong kung bakit hindi nila lapitan si Ginoong Pasta. Sinabi niyang si Ginoong Pasta ang taong pinagtatanungan ni na Don Custodio kapag may pasya na kailangang gawin. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 14. Paano kung ang kinabukasan mo ay hindi nakasalalay sa talino mo, kundi sa kung sino ang kilala mo sa itaas? Paano kung ang edukasyon ay hindi karapatan, kundi kailangang ipagpaalam bago ibigay? Kung sa Kabanata 13, nakita natin ang bulok na klase sa pisika, makikita naman natin sa Kabanata 14 ang mas malalim na tanong. Sino ang may karapatang magdesisyon para sa edukasyon? Sa mga naunang kabanata, ipinakita ni Rizal ang kapangyarihan na marahas. May parusa, may takot, may pagpapasunod. Sa Kabanata 14, ibang mukha ng kapangyarihan ang ipinapakita niya. Hindi baril, hindi kulungan, kundi pulong, talumpati at mga plano. Mula kilos, napunta tayo sa desisyon. Mula silid-aralan, napunta tayo sa silid ng pag-uusap. Mula karanasan ng bayan, napunta tayo sa isip ng may impluensya. Sentral na ideya, ipinapakita ni Rizal na kahit edukasyon ang paksa, kontrol pa rin ito ng sistemang kolonyal.
dahil ang pasya ay hawak ng iilan, hindi ng mamamayan. Ang tagpuan ay bahay ni Makaraig, malaki, maluwang, puno ng mag-aaral. Sa anyo, ito ay mundo ng talino. Sa diwa, ito ay mundo ng paghihintay. Pinag-uusapan nila ang akademya, pero wala roon ang magpapasya. Naroon ang nag-iisip, pero wala ang may hawak ng kapalaran. Larawan ito ng lipunan. May utak, may plano, may pag-asa, pero walang kapangyarihang magpasya. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Nagtipon ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang akademya. May nagsasalita ng may sigasig, may nagdududa, may nag-aalala, may umaasa. Pinag-uusapan kung sino ang mananaig sa usapan. Pinagtatalunan kung sino ang may tunay na impluwensya. At sa huli, hindi ang tanong ay kung kailan ang akademya, kundi kung sino ang lalapitan upang ito'y payagan. Dito, lumilitaw ang bulok na sistema. Hindi mahalaga ang katwiran, mahalaga ang koneksyon. Hindi mahalaga ang pangangailangan, mahalaga ang pahintulot. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Sandoval, tinig ng tiwala sa pamahalaan. Pinipili niyang ipagtanggol ang sistema. Hindi niya nakikitang siya mismo ay produkto nito. Pangalawa, si Pecson, tinig ng takot at pagdududa. Nakikita niya ang impluwensya ng mga praile, pero hanggang babala lang siya. Pangatlo, Makaraig, may yaman at ugnayan. Umaasa sa pakikipag-usap sa makapangyarihan. Hindi niya binabago ang sistema. Nakikiayon siya rito. Pang-apat, Isagani, tinig ng konsensya. Ayaw sa maruming paraan. Naniniwala sa marangal na proseso, pero wala rin siyang kapangyarihang magpasya. Iisa ang dulo. Ang desisyon ay wala sa kamay ng may alam, kundi sa kamay ng may kapangyarihan. Mga simbolismo sa kabanata. Una, Akademya ng Wikang Kastila. Simbolo ng edukasyong ginawang pribilehiyo, hindi karapatan. Ipinapakita na kahit edukasyon, kailangan ng pahintulot ng kapangyarihan. Sumunod, pamahalaan. Simbolo ng sistemang ang pasya ng marami ay nasa iilang tao. Hindi katwiran ang batayan, kundi impluwensya. Pangatlo, bahay ni Makaraig. Simbolo ng talinong walang kapangyarihan. Naroon ang nag-iisip, wala ang nagpapasya. Pang-apat, mga paraang iminungkahi. Kiroga, pepay, pasta. Simbolo ng palakasan at likong proseso. Ipinapakita na hindi tuwid ang daan ng pagbabago. Ang problema ay hindi tao, kundi sistema. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Binabatikos ni Rizal ang lipunang may edukasyon pero kontrolado, may talino pero walang boses. Malinaw ang babala niya. Kung ang edukasyon ay kailangang ipagpaalam, hindi ito tunay na kalayaan. Ugnay sa panahon ng Kastila, noon ang edukasyon ay hawak ng simbahan, ang pasya ay hawak ng pamahalaan, at ang Indio ay tanging tagasunod. Sa panahon ng Kastila, hindi baril ang laging gamit, kundi papel, kundi pahintulot, kundi proseso. Ito ang kolonyalismong tahimik pero malalim ang sugat. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga desisyon pa bang ginagawa para sa marami pero hindi kasama ang marami? May mga programang pang-edukasyon bang mas nauuna ang koneksyon kaysa pangangailangan? May mga patakarang para sa lahat pero hindi lahat ang tinanong. Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung malinaw na ang sistema ay bulok, kung alam mong ang desisyon ay ginagawa ng iilan para sa marami, at kung nakikita mong ang edukasyon ay ginagawang laruan ng kapangyarihan, mananatili ka bang tahimik na saksi o handa kang maging tinig na gugulo sa sistemang ito?